Magta-transplant kami nitong magkadikit na katuray dito sa aking garden. At para sa mga hindi nakakaalam, ang katuray ay tinatawag green vegetable hummingbird dahil yung bulaklak kasi nila ay parang shape ng ibon. Native ito sa bansang Philippines, Malaysia at Indonesia. At tinatanim ito dahil edible yung kanilang mga bulaklak. Ginagawa itong salad at sa mga Ilocano ay hinahalo nila ito sa dinengdeng o kaya ay sa munggo. At itong mga tanim ko dito sa aking garden ay pinatubo ko from seeds. Kinuha ko doon sa garden ng friend ko yung mga seeds. Pinatubo ko yung mga seeds at merong 3 na unang tumubo. At yung isa dito ay nilipat ko sa aking garden. October last year, 5 months ago, ay ganito yung itsura ng seedling nung tinransplant ko dito sa aking garden. Isang seedling lang yung tinransplant ko dyan, tapos napansin ko later on, meron pang isa na tumubo doon sa tabi niya. So, meron palang isang seed na hindi nag-germinate nung time na tinransplant ko yung isang pot. Kaya itatransplant na namin itong maliit na katuray kasi masyado silang magkadikit. Magandang itanim itong katuray sa garden kasi maliban sa edible yung kanilang mga bulaklak ay nitrogen fixing plant ito. Meron siyang kakayahang mag-create ng sariling nitrogen at nakakatulong ito para mas mapataba yung lupa. So overall ay may 3 benepisyo na nakukuha tayo sa katuray. Number 1, health benefits sa ating katawan dahil maraming antioxidants at vitamins yung kanyang bulaklak. Number 2, benefits sa lupa dahil sa nitrogen na naipoproduce nito ay mas nagiging fertile or mataba yung lupa. And number 3, benefits sa nearby plants nito dahil nakakatulong siya na mapalago yung mga katabing plants dahil sa mga naire-release nitong mga nitrogen na naa-absorb naman ng mga katabing plants. At dito sa Australia ay very rare lang din ito kaya hindi ka masyadong makakabili nito sa market kaya mas maganda talaga na magtanim na lang ng sariling puno nito.